Cyber Blade. See the light in darkness. Naghahanap ba kayo ng motor na pang long ride, dual sports at abot kayo ng budget? Well, eto na siguro yung pinakahihintay nyo guys, si Rusi Adventure X. And finally guys, nandito na nga siya sa may Panabo City Branch, Salvacion. So, syempre, pag bagong motor, hindi natin papalagpasin na hindi mabigyan to ng review at walkthrough. At alam kong pinakahihintay nyo to sa YouTube channel ko. So, in this video guys, pag-uusapan natin yung kanyang specs, features, at syempre yung updated price. So, without further ado, let's start this video. Grabe guys, ito na yata yung pinakasulit na scooter na pag-adventure yung nakita ko sa personal, no? Paano ba naman kasi pagdating sa looks, sa features and specs, talagang siksik liglig siya. So, before muna natin ikutan tong si Rusi Flash 150, no? So, dito tayo muna sa kanyang technical specification. So, of course, this scooter is powered by 149.3cc, single cylinder, single overhead cam, 4 bulbs. At ito guys ay mayroong lakas na 14.6 horsepower at 8,000 RPM and max torque of 14.0 Nm at 6,750 RPM. Pagdating naman sa kanyang cooling system, siya po ay liquid cooled na. So meaning kahit sa long ride ay hindi na siya basta-basta mag-overheat pa. So yung isa sa nagustuhan ko dito guys, ito lang namang si Adventure X150i ay merong fuel tank capacity na, ayan, 11 liters at kaya nitong umabot up to 40 km per liter. So, it may vary pa rin guys sa throttle hobby ninyo kung kaskasero kayo. Well, hindi nyo maabot yung 40 km per liter. Pero kung takbong pogi naman kayo, siguro mas i-exceed pa dyan. Like 42, yan, 43 km per liter. Pagdating naman guys sa kanyang braking system, this one is naka-CBS pa. So, combi brake. If ever pinihit nyo yung left side na lever, automatic mag-engage yung both brakes sa 70% sa rear wheel at 30% naman sa front wheel. Ayan. So, meron silang isang available unit dito guys, which is color red. So, red is my favorite color. Kaya naman nung nakita ko to sa personal, ngayon, napamangha ako guys dahil nga ayan, favorite color ko to. At the same time, pagdating sa looks, no? Pagdating sa looks, guys, pagdating sa headlight, naka-projector yan. So, napakalakas ng bugan ng ilaw niyan pagkagabi. And, syempre, equip pa rin siya ng wind visor. So, yung kinaganda dito sa wind visor, guys, kagaya ng iba, adjustable po ito. So, kung ayaw nyo ng medyo mataas, pwede nyong babaan. So, ayan, dalawa yan, guys, no? Pang-adjust. Yan. LED, ayan, turn signal light, tapos FI siya, and Euro 4 compliant na din siya. So, meaning, napaka-environment friendly na kanyang, ayan, buga ng kanyang tambucho. Pagdating dito, ito yung kanyang LED headlight, guys, di ba? So, siguro pag pinailaw to pagkagabi, no, need ka na magbili ng mini driving light. So, ayan, guys, I hope meron silang motor na pang test ride dito para masubukan din natin, no? So, dito, suspension ginamit is, ayan, telescopic fork with rubber boots. So, advantage na meron siyang rubber boots, guys. So, if ever idadaan nyo to sa off-road, hindi basta-basta matatama ng bato-bato yung telescopic niya. So, this one nga pala, guys, is dual sports. Pwede siya sa off-road at pwede din siya sa on-roads. No? So, hindi na siya sa dulasin, guys, kung if ever idadaan nyo to sa mga malulubak na lugar. At ang kinaganda dito, guys, kahit nakamag siya, pagdating naman sa itsura ng kanyang cast wheel, para siyang nakarim, no?
Ayan, tapos siya po ay naka dark bronze yung kulay. This one is meron tire size sa front is 110 by 80 by 14. And sa mga nagtatanong ito ba ay tubeless, of course guys, tubeless na siya. And for me, advantage yan. Pag maglo-long ride ka, tapos mafa-flat ka, so if I were you, magbaon ka ng tire sealer para lang sa ganun, eh hindi kayo magtulak ng motor ninyo. Ayan, tapos may sticker dito na CBS, Combi Brake. So, ginamitan siya guys ng single disc with a dual path piston brake caliper and naka-reflector na din siya guys for added visibility during your night ride. So, itong si Rusi Adventure X guys, yung binibigay nito is comfort during your long ride. Paano ba naman kasi? Kita nyo naman, syempre meron kayong option for cruising style at upright seating position sa motor na to. So, tiningnan ko guys, yung seat height niya, wala akong makitang seat height niya sa website nila. So, hindi ko masasabi kung ano yung seat height niya guys. Pero abot natin yan sa height na 5'5". So, dito, ito yung kanyang upuan. Generous yung seat cushion niya. Tapos, ito yung upuan ng angkas. No, hindi siya ganun ka-generous unlike dito sa upuan ng driver. No? Tapos, naka single tone lang siya guys. Hindi siya ganun ka-rough. So, if I were you, kung gusto nyo ng medyo rough, palitan nyo na lang yung kanyang seat cover. Pero sa akin, if ever bibilhin ko to, hindi ko muna napapalitan. Saka ko napapalitan pag butas-butas nga. Ayan. So, dito is yung apakan ng driver. So, yung kinaganda dito sa apakan ng driver, guys, no? Di kagaya ng iba, ito po ngayon, guys, ay naka foot pad plate na. No? No need ka nang bumili ng aftermarket na foot pad plate kasi sa kanya is built-in na talaga. And for me, goods na goods yan. And nga pala guys, pagdating sa kanyang decals, i-complement ko yung decals niya guys, pagdating sa kanyang Adventure X. Kita nyo naman, adventure na adventure yung kanyang font, maging yung design. Tapos ayun, may nakalagay na water-cooled at 4-bag. Tapos may single lining na white at single lining na black. Ayan, tapos honeycomb yung design dito. So, ayan, nabagay yung itsura ng decals niya sa paint niya na red. No? Tapos ito yung foot peg ng angkas. Siyempre, nandito yung kanyang tambucho na may heat guard para hindi mapaso yung angkas mo or mismo ikaw. So, sa tambucho niya guys, ayan, meron siyang silver exhaust end cap. Ayan, bakal. And sa likod, ginamitan siya ng dual shock absorber. Tapos meron din siya built-in na mud guard dito para pag idadaan nyo to sa putik-putik na lugar, hindi kayo madaling matalsikan ng putik, no? Tapos, sa gulong, dual sports pa rin, naka semi-black tire. May tire size sa likod guys na 130 by 70 by 13. Single path piston brake caliper. Ayan. And for me, goods na naka CBS siya. So, dito tayo balik sa kanyang dashboard. Check natin yung dashboard niya, no? Dashboard is fully digital instrument panel. Meron dalawang option, select at saka adjust button. Syempre, yung mga information meron dyan is like na fuel tank, capacity, tapos RPM, ayan, speedometer, odometer, trip A, trip B. Ay, yung typical na dashboard ng isang scooter is same lang din dito kay Adventure X 150i. So, sa handlebar naman, of course, naka-naked yan kasi nga dual sports. And sa mga buttons and switches, nandito yung kanyang kill switch off, activated. Ayan, patay ng ilaw. Electric start. Nandito yung kanyang high beam, low beam, third light button, turn signal switch, horn. Tapos dito guys, meron siyang, ayan, pass light. Sa levers, nakamat siya. Ayan, for me, bagay. Bagay yung kanyang color ng levers sa kanyang body color. Tapos nandito yung fuel tank guys na 11 liters. Ayan. So, for me, goods na nandiyan yung fuel tank. Papagasolina ka, no need ka nang bumaba. So, dito naman tayo sa kanyang, ayan, isa sa selling point nitong si Adventure X is yung kanyang napakalaking underseat storage. So, wala akong nakitang info guys kung gaano kalaki to, kung ilang liters. Pero, ayan, makikita nyo naman. Kasya dito, I think, ang isang full face helmet. Tapos, kung hindi pa rin enough, pwede kayo magpalagay dito ng top box. Tanggalin nyo lang yung kanyang grab bar. Ayan, nice. So, balik na natin to guys. Tail light. Pagdating sa tail light, of course, naka-LED. Isa din to sa selling point niya guys. Pagdating sa itsura, futuristic na din. Naka-LED din yung kanyang turn signal light. Ayan. So, yung downside lang nito,
pag once na masagi ito ng angkas mo, talagang mababali ito kasi manipis yung kanyang turn signal light. Pero kung maingat naman kayo, well, wala namang pangamba dyan. Tapos, may ilaw ng plaka dito, naka-reflector pa rin for added visibility during your night rides. And then, dito tayo sa kabilang side, nandito yung kanyang panggilid. Ayan, ito yung kanyang panggilid, guys. Tapos, foot peg ng angkas, center stand, side stand, typical side stand yan, guys. So, ito, guys, is plastic. No? Sa mga nagtatanong, plastic to. Ayan, tanggal kasi yung paint niya, kaya nalamang plastic, tapos malutong. Correct. So, ayan, guys, yung itsura niya sa side. Para meron kayo reference, ano yung itsura niya, no? And dito tayo sa mas maliwanag para makita nyo. Ayan. Ayan. Nice. So, ngayon, check natin guys kung abot nyo ba or abot ba ng height nyo itong si Adventure X 150i. So guys, wala tayong information regarding sa kanyang seat height. Uupuan na lang natin para meron kayong reference kung abot ba ng height nyo. So, my height is 5'5". Baba muna natin to. Oops. Ayan. So, sa height ko na 5'5", guys, naka-tiptoe tayo. So, if ever meron kayong taller height, advantage yan. Pero kung meron kayong height na 5 flat, siguro abot nyo pa rin, pero mahirap na ano na lang kayo, guys, one leg. Nakaganon na lang kayo. Tapos, yung pag-upo dito, upright sitting position. Yan. Tapos, cruising style. Pag halimbawa, ito yung gamitin nyo pang long ride at ngawit na yung paa nyo, pwedeng ganito. And for me, sa pag-upo ko dito, napakasarap ng feeling. Ayan. So, ayan guys, yung itsura natin pag nakaupo dito kay Adventure X 150i. And then, ayan, malawak din yung kanyang turning radius. So, ngayon, kung interested kayo, pag-usapan naman natin yung kanyang updated price. Alright, natapos na natin ikutan si Rusi Adventure X 150i. Kung interested kayo dito sa motor na to guys, ito ngayon ay nagkakahalaga ng 110,000 pesos if spot cash. Pero kung gusto nyo ng hulugan, meron siyang down payment na 10,000 at monthly sa 3 years na 4,495. Tapos ang kinaganda dito guys, meron siyang malaking rebates na 300. At itong scooter na to guys is available dito sa Rusi, Panabo City Branch sa May Salvacion. Full address and phone number nasa screen at saka nasa description box para mas makapag-inquire kayo regarding sa scooter na to. Anyway guys, madali lang makita yung kanilang store kasi along the highway lang siya. So, papunta ito ng Panabo papunta ito ng Padabaw dito sa kabilang side at papunta naman ng Carmen or Santo Tomas sa kabilang side. So, kung may questions pa kayo regarding sa scooter na to guys, i-comment nyo na lang sa baba. So, ayun na guys, natapos na nga natin ikutan si Rusi Adventure X. Ano yung masasabi niyo sa scooter na to? Sulit ba siya sa presyo niya? At ano yung katangian niya? Kung bakit siya i-consider nyo bilhin ngayong taon? Paki-comment naman sa baba. At syempre, kung bago pa lang ka sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!